Good morning mga ka-insect. Hello, good morning. So for today's video mga kalangga ay lulutuin na natin ang ating pamamakasang pinakbet. Yung bet na bet mga kalangga. Gamitin natin yung ating mga gulay na pinita sa ating garden. So ayun, nagpapaapoy na tayo dito ng kalan. Dito muna tayo sa ating dirty kitchen mga kalangga kasi naubusan tayo ng butane pala. So kung nakikita nyo po ay ginagamit po natin ang ating pangmalakasan din na kawali. Hindi po natin gagamitin yung ating frying pan, non-stick pan pala kasi sa kahoy tayo magluluto. At isa pa mga kalangga, hindi ko pa po talaga siya ginagamit sa ngayon kasi hindi pa po ako nakabili ng sandok na para talaga sa kanya. Maraming salamat po doon sa mga nag-comment na may sandok po talaga doon para sa kanya para hindi madaling masira, no? Mga kalangga, thank you so much po sa inyong mga advices. And of course, ihanda natin ang ating mga ingredients. So, nakita nyo po yan mga kalangga. Yan po yung ating talong. Nilagyan ko po yan ng tubig para hindi po siya mulagom. Hindi po siya mag-brown. Tapos yung ating kalabasa. Yung ating ampalaya mga kalangga. So nilagyan ko yan ng asin. At hindi ko po siya piniga talaga para yung kanyang bitterness. Yan, mga bitter dyan. Yung kanyang bitterness mga kalangga hindi talaga nawawala. So ayan din ang ating pangunahing sangkap, ang ating bawang tsaka sibuyas. And of course, ang ating mga pangsahog, especially mantika. So ayan nyo, grabe yung lakas ng apoy ng ating kalan mga kalangga kasi yung kahoy natin ay napakasigaon. Sigaon kayo, no? So ayan, wala tayong problema kapag wala tayong butane mga kalangga. So unang-una, nilagay na natin ang ating bawang at sibuyas dahil po siguro sa lakas ng apoy kaya ayun talagang ang bilis talaga niyang nasunog, no? Talagang ang bilis niyang nag-brownish. Kaya ayun, hindi ko siya napigilan talaga. Kaya kinuha ko na yung ibang apoy mga kalangga. Pasensya na po kayo doon sa ating dito sa ating video ha kasi napaka lihok ba. Unstable talaga yung ating video kasi ako lang po talaga yung mag-isa ang nag-video nito mga kalangga. Wala po akong stand kasi sira yung ating yung ating tripod, no? Yan, tumalsik-talsik pa yung iba. Huwag po kayong mag-alala mga kalangga kasi yung mga tumalsik-talsik dyan ay kinuha po natin yan at hinugasan ulit. Nilagay natin dyan sa ating nilulutuan. So ayan, yung kalabasa po ay nilagay ko na sa ating kawali. Medyo mahina na po ang apoy natin dyan mga kalangga kasi baka masunog yung ating niluluto, no? Yan, mekos-mekos tayo dyan sa kalabasa mga kalangga. Ayan. And first, shout out muna tayo kay Zinaida Salvador and Jay Iscala. Hello po sa inyo. Thank you for always watching and for supporting our YouTube channel. Ayun. And hindi na natin patatagalin. Susunod na natin ang ating ampalaya at saka ang ating talong mga kalangga. Huwag po kayong mag-alala kung sinabay ko na po sila kasi hindi naman po sila yan mag-aaway, no? Yung talong po at saka ampalaya, sinabay ko na kasi madali naman po silang maluto. Kaya ayun, nilagay na natin yung ating ampalaya at talong doon kasi medyo malambot na yung ating kalabasa. Hindi natin siya talaga lulutuin, talagang i-half cook lang natin mga kalangga kasi hindi na po masarap ang gulay kapag talagang lutong-luto, no? Parang malata siya ba, no? So ayan na siya. Nilagay ko na dyan lahat mga kalangga. Ayan, kung nakikita nyo, may mga part po dyan na medyo nasunog nga. Kasi dahil dun sa apoy kanina na napakalakas. Kaya ayun, binawasan natin ang apoy, no? Yan, mekos-mekos lang tayo mga kalangga. Mekos-mekos lang. Sa ating masarap na pananghalian. Supposed to be pananghalian na namin yan mga kalangga. Kasi sa mga oras na po yan, parang alas 10 na yata ng umaga yan. Ayan. Without further ado, sinunod na natin ang ating patis mga kalangga. Hindi po tayo gagamit ng oyster sauce. Wala po tayong oyster sauce sa ating kusina, no? Kung anong meron, yun lang yung ilalagay natin mga kalangga. Gaya po na sinabi ko, huwag maghanap ng wala. Kung anong meron, yun lang yung ilalagay. Ayun, nilagay na natin ang ating patis, pampalasa mga kalangga. Wala po tayong pangsahog dyan. Wala tayong karne. Kay walay uso ang subak. So ayan, pasensya na po talaga kung medyo masiding-sidings yung ating cellphone talagang shaky siya kasi po yung nag-video po niya ay ako lang. Ako din po yung nagme-mekos-mekos dyan kaya talagang unstable po talaga ang paghawak ng cellphone, no?
Ako lang po kasi po yung naiwan sa bahay dyan mga kalangga, kasi yung iba may mga gawain din, kaya ayun, talagang pinupush ko talaga yung pag-video kasi sayang naman po, baka hanapin nyo yung video. O nasaan yung video ng ng pagluluto mo ng ng pakbet. Ayan, nilagay na po natin dyan ay ang ating paminta mga kalangga. Bumili po ako ng paminta doon, yung parang sachet lang na paminta, yung durog na. Yes, at saka konting asin kasi po meron naman po tayong patis, no? Maalat na naman po yung patis. Kaya konting asin lang po yung nilagay natin dyan at paminta mga kalangga. Ayan. At lagyan natin ng tubig na galing sa Kawasan Falls, char. Ayan. Stable na po yung ating kalayo. Yung ating yung kamay ko nandyan pa sa nandyan pa talaga sa camera. Pasensya na po talaga kayo mga kalangga. Sana maintindihan nyo po na talagang imperfect po ang ating video sa ngayon. Basta po mapakita ko lang po sa inyo paano ko ginawa at paano yung version ko ng paggawa ng pakbet mga kalangga. So yan, hindi po ko happy dun sa unang lagay ko ng tubig. Kaya nilagyan ko po siya ng medyo konti pa. Kasi po po yan magpapalambot pa tayo. So ito po natira na talong mga kalangga. Meron po tayong 4 na talong. Na-harvest natin na talong ay siyam. Yung 5 po na maliliit, yun yung nilagay ko sa ating pakbet. At yung 4 na medyo malalaki, yan po yung nilagay ko. Ayan po yung itotorta natin baka bukas o mamayang hapon. So yan po, meron po tayong tuyong dilis. Check na natin ang ating pakbet ulit. Ayan mga kalangga, so sa mga oras na yan ay talagang luto na siya mga kalangga. Hindi ko na lang po talaga na video yung talagang full process na pagluluto kasi po sobrang init na po talaga at wala po talaga akong katuwang ba. Kaya ayun, niluto ko na lang muna at pinakita ko na lang po sa inyo yung finished product talaga. Pasensya na po kayo. Basta yun na yun, nung lumambot na siya, yun na. Tinimplahan ko, okay na. Tapos sinunod nating lutuin ang ating dilis mga kalangga. Yan po yung ating dilis na tuyo, yung pinabili ko kay Papa. Nasa mga 30 to 20 pesos yata yan. Yan po kadami. Ipiprito lang natin ng slight mga kalangga para crispy siya at hindi siya makunat. Huwag po natin damihan ng mantika kasi mahal po yung mantika ngayon. Yan. Napakasarap po niyang isawsaw sa ating suka na may bawang at saka kalamansi at saka may sili mga kalangga. Super sarap ng dilis. Crispy. So ayan Yan. Ginamit ko po yung aking maliit na kawali din na hindi na siya pumuti. Kasi napakatagal na nitong kawali na to sa akin. Hindi ko siya mabitaw-bitawan mga kalangga kahit may butas na yung kanyang gilid ba. Kasi matagal na po ito sa amin ni Insik. Mula pa kami nung una pa naming magkasama ni Insik. Ito po yung unang kawali talaga namin ni Insik. Kaya hindi ko po siya talagang mabitaw-bitawan, May sentimental values po. So, ayan, luto ng ating mga ulam, Yan. Si Papa yung pinatingnan ko ng ulam na yan, mga kalangga. Sabi niya, pasado. Masarap na at sob na ang aming pananghalian, So, ayan, wala po yung karne, ha. Baka maghanap kayo ng karne. Wala po yung karne. Yung pagkakaluto ng ampalaya tsaka talong, okay. Tsaka yung ating dilis ay sobrang napaka-crispy, mga kalangga. Yan, gawa ka lang ng sauce. Suka na may bawang, mga kalangga. So, ayan si Papa, ang aking model for today's video. So, ayan na mga kalangga, Ito na yung ating finished product ng ating nilulutong pakbet, mga kalangga. So, pasensya na po kayo doon sa aking pagluluto kasi po hindi talaga siya perfect at napakagalaw ng cellphone ko, ng kamay ko. Kasi po ako na talaga yung mag-isa na nagvi-video ng aking niluluto, mga kalangga. Tapos, nasira pa yung ating tripod, So, wala tayong magamit, mga kalangga. Kaya, sariling sikap lang po talaga. So, ito na po. Yan na po yung ating pakbet, mga kalangga. So, nandito yung 3 sangkap, ang ating kalabasa, ang ating ampalaya, at ang ating talong. So, yung 3 sangkap lang po na yun lang po yung, yung kanang sahog talaga. Tsaka sibuyas at tsaka bawang. Yun lang po talaga. Kasi wala po tayong pang subak ba. So, kung ano lang yung nasa ref natin, yung nasa hardin at saka yung nasa kusina natin, yun lang yung pwede natin gamitin. Ginamit ko lang po dito yung toyo lang po. Wala po siyang oyster sauce, wala po, toyo at tubig lang po talaga. At saka,
paminta, mga kalangga. And last but not the least, ito po yung pinirito kong dilis. Or sa Bisaya pa mga kalangga, bulinaw. Dilis ba to siya? O dilis na siguro ni siya sa Tagalog, no? Bulinaw mga kalangga, ayan. So, ayun. Pasensya na po talaga kayo sa pagluluto ko mga kalangga. Siguro, kanang, hindi po talaga, para sa akin, hindi po perfect yung pagkaluto ko ngayon kasi, supposed to be yung ampalaya is panghuli po talaga siya. Okay. Pero, since nasagol na ko ba, natipon dito na kong hugas yung ampalaya tsaka talong, kaya ayun, sinama ko na lang, pero at least kakain naman siya, no? So ito po yung version ko. Kung ano po yung version ng pagluto ng pakbet, it's okay, but it's my version po. So yun lang. So try natin tong ating kalabasa. Itong kalabasa, una po nito mga kalangga, hindi ko talaga siya talagang in-overcook. O, kita nyo po, medyo may pagkahilaw-hilaw pa po siya sa half cook lang po ito kasi pangit po yung kalabasa na malata, no? May crunchiness pa rin po sa loob ng kalabasa, mga kalangga. Isa pa, kalabasa. Yung lasa naman po, i-rate ko siya. Siyempre, niluto ko. Ako dyan dahil no? Pero sa totoo lang, okay lang naman. Ang importante, makaulam. Hirap po talaga magluto ng mag-isa, mga kalangga. Hindi po talaga siya perfect. Hindi po talaga yung meron taga-video sa'yo, yung iniisip mo lang yung niluluto mo. Ngayon po, iniisip ko kung, minsan nga ako nakikita nyo po sa video, nag-ano na shaky, tapos, merong part na, yung kamay ko na ano pa sa video, no? Sa camera. So, tikman natin ito yung kalabasa. Okay naman, masarap naman siya. Tapos, itong ating talong, mga kalangga, sakto-sakto lang, hindi po siya nalata, hindi po siya na-overcook. Sakto-sakto lang yung talagang, ano niya, yung texture niya. Para sa akin, ha. Pero ewan ko sa inyo, para sa akin, ito yung sakto na pagkaluto ng talong. May crunchiness pa rin siya sa loob, mga kalangga. Pero merong part na malata siya ng konti. Pero hindi talaga yung malata talaga, no? Feeling ko, hindi na ako mananghalian ito, mga kalangga, no? Okay. Nabusog ng ko taste test. And, ito yung, ano, huling sangkap, yung ating ampalaya. Yung kalangga. So, damihan natin. Ayan. Kung nakita nyo po sa ampalaya, medyo ano lang siya, medyo nag-brown kasi nga may patis. Pero hindi po talaga siya yung overcook. Kasi ano siya mga kalangga, talagang hinango ko talaga siya agad ba para hindi talaga siya mo ayan o. Yan. Kita niyo sana yung camera. Ayan. Yan. Char. So, ayan. Tikman natin. Andyan pa rin yung pait, mga kalangga. Kasi, yung kung magpakbit kayo, mga kalangga, huwag nyong talagang pigaan sa asin. Kasi nawawala yung pait. So, mawawala yung ano ba, yung sarap ng ampalaya. Kaya, huwag nyo siyang masyadong pigaan sa asin. Yung saktong-sakto lang. Yung hindi talaga masisira yung texture ng ampalaya. So, ito naman. See? Dilis natin. Mula ito dilis. Favorite ko ito, mga kalangga. Kaya nag-crave po ako nito. Hindi ko na lang siya tinanggalan ng ulo kasi sayang eh. Hindi ba? Crunchy. Ang kailangan lang nito, mga kalangga, suka na maanghang na may sili at kalamansi. Kahit wala ng kalamansi, basta maanghang. Suka na maasim na maanghang at may sili pa. Yun o. Narinig nyo? Narinig nyo? One more. Mas masarap talaga siya pag may suka. Mamaya pag mag-lunch na tayo, lagyan natin ng suka, mga kalangga. So,
kinamay ko na lang. Kinamay ko na lang siya mga kalangga para, ayan. Perfect. Tapos, kalabasa. Giles. Ito naman yan. Lunch ko na yata talaga to. Sarap. Saan pa kayo nakakita ng kumakain ng tuyo pero nakatinidor, ha? Ito. Pagsamasamahin natin, tuyo at yung 3 sangkap ng ating pakbet. Sarap mga kalangga. The best. So ano pa pang hinihintay nyo mga kalangga? Magluto na kayo ng pakbet. Kung gusto niyo yung version ko, pwede nyo i-copy ang version ko. Pero kung ayaw nyo naman sa version ko, it's okay. Free tayo gumawa ng sarili nating version mga kalangga. Pwede nyo lagyan ng kahit anong gulay yung pakbet nyo. Marami kayo sa ref nyo mga kalangga. Pwede nyo lagyan ng kahit na anong gulay. Basta swak sa panlasa nyo. Kaya hanggang dito na lang ating video mga kalangga. Thank you so much po sa panonood ng aking low budget. Low budget kasi shaky po kasi yung aking video. Sa aking video mga kalangga. Sa aking vlog for today. Sana nagustuhan nyo. May natutunan kayo sa aking simple at napakasarap na pakbet Bisaya mga kalangga. Alalangga version. O, diba? So, hanggang dito na lang po. Thank you so much for watching. And salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Sa lahat po ng mga nagpapaabot ng kanilang suporta mga kalangga. And isa-shout out po natin, no? And special shout out to J. Escala and Zinaida Salvador. One of our solid subscribers sa ating YouTube channel lang Gayon Sick Vlog. So ayun, thank you so much po ulit for watching hanggang sa na video. Sana po na-entertain kayo at sana po talagang swak sa panlasa ninyo ang ating niluluto ngayon. Bye-bye!